Nandiyan na si Eliana. Ano bang meron si Eliana na wala ako? Not even pretty. Isang Eliana ang nakita ko sa database namin na tugma naman doon sa birthday mo. Siya na kaya yung nanay ko? Ako na kaya si Eliana Lopez? Yan nga po yung dating bahay ang punay, pero matagal na pong nasunog yan. Paano ko nasama sa sunog yung anak ko? Kamawala ng pag-asa. Salamat, Emma. Dito po ba nakatira si... Amanda Lopez. Tagal nang umalis, nag-Japan na yata. Bakit yung pa hinahanap ng nanay ko? Ano po bang kailangan nyo? Ikaw si Eliana? Napakaraming away ang magaganap. Anong dapat kong gawin? Ang ahas. Siya pa rin ang konektado sa swerte mo. Sama ka sa akin. May papakilala ko sa'yo. Dad, kumusta ka na? Kinakausap mo talaga yung daddy mo kahit patay na siya. Ayoko lang ma-disappoint si Isabel pag nagkataon. Ano naman, ayaw mo lang talaga makita yung anak namin. Nakita po ako nag-fit sa description niya. Napag-ano talaga yung loob ko. Gagawin kong lahat para sa'yo. Julian, umuwi na tayo. I would advise you to take things slow. Hindi mo pa siya ganun kakilala. May pag-asa pa rin tayo na isa dun sa dalawang bata ang anak natin. Eh kahit naman alis dalawang batang yon, hindi anak ni Isabel. Kawawa naman ang anak ko. Maasa sa mga kasinungalingan mo. Margaret, ito na yung towel mo, oh. Pwede mo bang ilapag dyan para dyan ako mag-sunbeam? Bakit mo ko hinulog? Bakit? Para magising ka sa katotohanan. Alam mo, Eliana, hindi porket pumayag ako na magpaligaw ka kay Julian, eh gusto na kita. Pareho pa rin yung tingin ko sa'yo. Isa ka pa rin cheap sa batang kalye. Eliana, ano ka ba? Okay ka lang? Okay ka lang ba? Ahon na, ano ka ba? Eliana! Dad! Ba't ka nakadamit? Anong ginagawa mo dyan? Hoy, Marga, Dad! ginagawa ka na naman kalokohan, ha? Ala, Tinulak mo si Eliana, no? Dad! Makapagbintang ka naman. Ano ka ba? Nahulog nga lang siya. Yan na, pwede ba sa susunod mag-iingat ka? Di ba? Nadulas ka lang, di ba? Opo, totoo po yung sinabi ni Marga. Nadulas lang po ako. O mag-iingat kayo, ha? Sige na. Umahon ka na dyan, magbihis ka na, baka magkasakit ka pa. Ay! Tunuan na kita, tunuan na kita. Bilis. Eh, huwag mo naman ako basain. Eliana, ano yung kamay mo? Salamat po, Mang Eman. Halika. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ano ba yan, Gabo? Kanina ko pa napapansin parang wala ka sa sarili mo. May problema ka ba? Sir, wala ako, sir. Dadala ko siguro ng pagod. Eh, pagbutihan mo. Ayusin mo yung trabaho mo. Sir, may asawa ho ba kayo? Oo, pero matagal na siyang patay. Eh, pasensya ho, sir. Sir, kung hindi niyo mamasamain, naiisip niyo pa rin ho ba siya? Oo naman. Ang tunay na pag-ibig, hindi yun nawawala. Kahit na sa makabilang buhay pang mahal mo. Paano niyo malalaman pag tunay na yung pag-ibig na nararamdaman niyo? Ang tunay na pag-ibig, pag nakita mo siya, alam mo, yun na yun. Tapos, kahit na anong gawin mo, hindi siya maalis sa isip mo. At kahit na tumutol pa yung iba, ipaglalaban mo siya. At kahit mawala siya sa'yo, hindi siya mawala sa isip mo. Paano pag halimbawa, andyan na yung tunay na pag-ibig na sinasabi niyo? Anong dapat niyong gawin? Depende yon. Pero ang pinaka-epektibo para sa akin, kausapin mo siya.
Pero dapat maging tapat ka sa nararamdaman mo para sa kanya. Pero kung minsan, hindi mo na kailangan magsalita. Kung minsan, mas malakas ang boses ng puso. Isinisigaw ng puso ang nararamdaman mo. At kapag mahal ka niya, maririnig ng puso niya ang sinisigaw mo. Kahit tutol pa ang lahat ng tao. Magkalayo man kayo na matagal, magkakaintindihan ang mga puso ninyo. Napakasama talaga ni Marga. Akala ko nga magbabago na yung trato niya sa akin eh. Aasa ka lang sa wala kay Marga. Buti nga pumayag pa siya na ligawan ka ni Julian. Bait-bait talaga ni Julian, no? Ginawa niya yung lahat para lang mapasaya niya ako. Kaya kahit na tinulong ako ni Marga sa pool, okay lang. Kasi masayang-masaya ako ngayong araw na to. Halata ko nga. Ramdam kong saya mo. Hindi ko nga maintindihan eh. Kanina, ang bilis-bilis ang tibok ng puso ko. Parang tumatalon yung puso ko sa sobrang saya. Hindi kaya may gusto na rin ako sa kanya? Mas gusto ko pa rin si Gabo. Dahil si Gabo, kaibigan ko. Gusto rin naman kita ipakilala kay Julian eh. Kaso nga lang baka matakot kasi siya. Napakaduwag naman kasi niya. Hindi parang si Gabo. Matapang. Anak, sandali na lang. Hintayin mo ako, ha? Magkikita na rin tayo sa wakas. Mayayakap na kita at mahahalikan. Anak, sabi ni Basti, may lead na raw kayo sa apo ko. Anak, sana mapatawad mo kami ng mama mo. Patawad. Umabot tayo sa ganito. Pupuntahan namin ni Isabel agad yung isa sa dalawang bata. Sana nga, Eman, isa na dun sa dalawa yung anak mo, no? Gusto kong mahanap mo na yung anak mo para mapalagay ka na. Sana nga. Lalo na may diferensya yung bata. Mas makakabuti kung kami ni Isabel ang mag-aalaga sa kanya. Nako, kawawa pa naman yung bata. Ang hirap-hirap kaya pag may sakit sa utak. Hayaan mo, pag nahanap mo yung anak mo, promise ko sa'yo, tutulungan kita mag-alaga. Salamat. Muna na ako. Ingat, Kuya. Ano yan? And the Best Actress Award goes to Nora Poblete in a single performance. Hirap talaga pag may sakit sa ulong bata. Dali na! Tanggapin mo na! Ay, thank you. He! Ano akala mo, no? Akala ng Emma na yan, mamahalik yung bastarda niya. Over my dead body. Hindi, pero alam mo, ate, tama na lang yun. Sana talaga hindi na makita yung bata na yan. Talaga? Sabi ng mga tao nag-aalaga ako abnormal. Asa pa siya? Ang bigat. Ayaw mo? Ayoko niyan. Bakit? Tuwa ka pa. Ma, pa? Nakita niyo po ba si Isabel? Wala po siya pagkagising ko eh. Eh, kanina pa umalis. Siguro maghahanap naman dun sa kanyang anak.
Iniwan niya ako, hindi niya ako sinama. Ano? Sundan mo. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Basti, bantayan mo yung asawa mo. Baka mamaya, nagkakamabutihan na naman sila uli ni Eman. Ma, hindi po mangyayari yan. Nangako po si Isabel sa akin. Eman, ito nga yung address. Hindi mo kasama si Basti? Hindi ko na siya ginising. Naisip ko lang na mas mabuting hindi ko na siya isama. Kasi mamaya magkagulo na naman kayo katulad kahapon. Pasensya na, hindi ka naman gusto yung nagtatalo kami. Alam ko. Sana intindihin mo na rin lang si Basti. Hindi niya lang siguro matanggap yung sitwasyon. Hindi naman madali sa kanya nakikitang magkasama tayo, hindi ba? Isabel, salamat. Binigay mo sa akin itong pagkakataon na ito. Eman, ginagawa ko to para sa anak natin. Kasi alam ko na kapag nakita natin siya, maghahanap siya ng ama. At ayokong ipagkait sa kanya yun. Salamat pa rin. Halika na, pumasok na tayo. Sama-sama talaga ng ugali nila na, ha? Isipin mo, umaarte lang pala si Ma'am Nora na pumapayag siya sa gusto ni Mang Eman. Hindi ka na nasanay. Masama talaga ang ugali niya. Pati na ang kapatid niya. Ayaw ko dun. Pakiramdam ko, mas masama siya. Naku, parehas lang sila masama ang ugali. Hindi ba sila naaawa sa anak ni Ma'am Isabel? Saka hindi ba nila alam na mahirap sa isang anak na lumaki ng walang magulang? Ang hirap kaya ng walang magulang. Walang mag-aalaga sa'yo. Walang nagmamahal. Sana mahanap na nila yung anak nila. Ma'am, sila po yung bisita niyo. Okay. Sige, iwan mo na lang kami. Sige. Hello. Kayo yung tumawag kanina? Opo. You're Mr. Poblete? Yes. Sige, upo po kayo. Nanggaling po kami ng Hospicio de San Martin. Kayo daw po ay umampo ng isang bata dun sa ampunan na yon. Therese po ang pangalan daw po ng bata, sabi ni Miss Naida. So, hinahanap niyo yung anak ko? Ano kailangan niyo kay Therese? Posible ho kasi na kami ang tunay niyang mga magulang. Ang sabi lang sa akin ni Miss Naida, may nag-iwan daw kay Therese sa labas ng ospiso. Opo, mama ko po yung nagdala dun sa kanya. Kailan lang po namin nalaman na yun nga daw po ang ginawa ng mama ko. Ma'am, kung pwede ho sana kaming makiusap, baka pwede ho naming makita yung anak ninyo. Gusto ko man kayong tulungan, pero 5 years nang patay si Therese. Mabait pa rin sa atin ng Diyos. Konti na lang makikita na natin siya. May pag-asa pa rin tayo na isa dun sa dalawang bata ang anak natin. Sabik na rin ako makasama. Ang anak natin, Isabel. Bantayan mo yung asawa mo. Baka mamaya, nagkakamabutihan na naman sila uli ni Eman. Pasensya na kayo. Kahit madaming panahon na ang dumaan,
masakit pa rin na nawala si Therese. Kahit hindi namin siya tunay na anak, mahal na mahal namin siya. Ma'am, napakaswerte po namin. Dahil napakaswerte po ng anak namin at kayo po ang nag-alaga at sa inyo po siya napunta. Hindi kayo sigurado? Dalawa ho kasi yung batang iniwan sa ampunan na pareho ni Therese. Hindi ho kami nakakasiguro kung alin ho sa kanila yung anak namin. May litrato ako. Gusto niyo bang makita? Sige po. Kamusta ka na? Pasensya na kasi hindi kita naasikaso nung isang araw. Ano nga pala yung sasabihin mo? Kaya nga ako nandito gusto ko lang sabihin na saglit Saglit lang. Baka kasi may sumingit ulit Hindi natutuloy, nauudlot Ano hinahanap mo sa halaman? Yung peste. Peste? Oo, si Julian, peste yun. Gabuoyan ka na naman Wala dito si Julian. Wala? O, di maganda. Yun lang pala dapat. Dapat lagi wala siya dito. Alam mo, hindi naman niya bahay ito. Alam mo, ba't siya punta-punta dito? Buong araw kami magkasama kahapon Kasi sinamahan niya ako hanapin yung mga magulang ko. Akala ko ba di mo sila kilala? Hindi. Pero kasi may tito o ninong ata si Julian na nagtatrabaho sa NSO. Siya yung tumulong sa amin. Wala na, may kilala rin naman ako dun. Madami pa. Hindi sana kung saan ka humingi ng tulong. Natulungan din naman kita Ano, nakita niyo ba? Mata mo, hindi. Kung ako yun, malamang nakita na natin yung mga magulang mo. Yung Julian na kasi yan, masyado siyang mayabang. Puro siya papogi, puro siya hangin, matangkad lang Kung ano, kung sino na umas. Okay lang, Gabo. Masaya na yun na sinubukan namin. Bait-bait talaga ni Julian. Ito si Therese. Ano ang kinamatay niya? Dengue. Nangailangan siya ng dugo. Pero nahirapan kami maghanap ng blood type niya. Ano po ba ang blood type ng bata? AB. Kung saan kami naghanap. Pero nahuli kami. Hindi na kami maintay. AB, man, hindi AB ang blood type ko. Ako rin. So, hindi kayo mga magulang ni Therese? Elana, kung hindi ka interesado sa sasabihin ko, sabihin mo lang Hindi yung puro Julian yung laman ng bibig mo, puro ka Julian, magsama kayo. Ha? Teka lang, Gabo! Isa ka pupunta, sandali lang, Gabo! Eman, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o malungkot. Nalulungkot ako dahil sayang hindi yung inampon ni Mrs. Uy ang anak nating si Isabela, pero kahit paano masaya din ako dahil ang ibig sabihin nito, buhay ang anak natin. Napakasama ko ba? Naiintindihan kita, Isabel. Ganyan din ang nararamdaman ko. Eman, ilang taon na ipinagkait sa akin ng mga magulang ko ang anak natin. Napakatagal na panahon na nangulila ako sa isang anak. Yun pala buhay ang anak natin. At iba ang nag-aalaga sa kanya ngayon.
Pilit kong iniintindi kung bakit nagawa sa akin to ng mga magulang ko, pero kahit na anong gawin pag-iisip, hindi ko pa rin sila maintindihan. Paano nila nagawang ilayo sa akin ang anak ko nang dahil lang sa meron siyang diferensya? Eman, paano nila naisip na hindi ko kayang mahalin ang anak natin nang dahil lang sa hindi siya normal? Wala akong pakialam. Kahit ano pa ang anak natin at kaya kong tanggapin si Isabela, kahit sino pa siya. Huwag kang mag-alala. Isabel, gagawin natin ang lahat para mahanap ang anak natin. At mahahanap din natin siya. Pangako ko yan sa'yo. Salamat, Emma. Kamusta ka po? Halika nga dito. Kausapin mo nga ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Lagi na lang init-init ng ulo mo. Lalo na kapag nandyan si Julian, kulang na lang magdikit yung kilay mo eh. Bakit ako ganito? Eliana, hindi mo talaga alam. Hindi. Yan. Hindi mo ba naririnig? Wala eh. Isinisigaw ng puso ang nararamdaman mo. At kapag mahal ka niya, maririnig ng puso niya ang sinisigaw mo. Pingin ka lang siguro talaga pagdating sa akin. Iliana! Lolo? Kung pwede po sana, gusto ko na umalis sa pagiging model. Hanggat hindi tapos ang obligasyon, hindi pwedeng umalis. Wala kaming ginagawang masama ni Emma. Hinahanap lang namin yung anak namin. Sa susunod, ayoko nagkikita kayo di Eman, ha? Hindi siya pwedeng mabawi ng mga kaskabel. Si Iliana na ampon at apo ni Eddie Cascabel. Lolo ni Eliana, si Sir Eddie. Sino mga magulang mo? Hindi kaya ikaw ang nawawalang anak namin ni Isabel? Bakit iniisip ni Mang Emma na ikaw ang anak niya? Siguro ang saya-saya kapag nangyari yun. Malaking posibilidad na pwede talagang anak ni Kuya Eman si Eliana. Gusto mong paniwalaan na ikaw ang tatay ni Eliana? Sabi ng mga kaskabel, yung anak niyo hindi normal. Sino Eliana? Yung model ng Serpentina. Sigurado ka ba sa sinasabi? Inhati.